Sige, narito ang buong kuwento sa Filipino na may mga elemento mula sa Pilipinas at walang Koreanong pangalan at walang mga timestamp habang pinapanatili ang orihinal na nilalaman at haba. Kumusta? Ako ay isang babaeng nasa huling bahagi ng 30s, nagpapatakbo ng isang tindahan ng bulaklak sa Kalakhang, Maynila. Mula pa noong bata ako, gusto ko nang mag-alaga at magpaganda ng mga bagay na kaaya-aya at dahil sa aking pagiging mahiyain kaysa makipaghalubilo sa maraming tao, sa tingin ko ang kasalukuyan kong trabaho ang pinakaangkop sa aking pagkatao. Kung iisipin na hindi lahat ay nabubuhay ng ginagawa ang kanilang gusto, itinuturing ko ang aking sarili na isang taong tunay na pinagpala. Ngayon, sa edad na dapat kong matatag na buuin ang aking buhay bilang isang ganap na matanda, mayroon pa rin akong pagkamahiyain at ilang kahinaan sa aking pagkatao, kaya pakiramdam ko ay itinuturing pa rin ako ng aking pamilya at mga kaibigan na dapat protektahan. Ang aking minamahal na asawa, si Marco, ay ganoon din. Itinuturing niya ako bilang isang taong dapat protektahan at maingat na inaalagaan. Maging ang aking mga magulang, na mahal ako bilang kanilang anak at nag-alaga sa akin na parang pinakamahalagang kayamanan sa mundo at medyo labis ang pagprotekta, ay umiling at sinabing hindi nila matatalo ang aking asawa pagdating sa pag-aalaga. Sa tingin ko, ang aming pamilya ay hindi lamang mayaman sa pananalapi, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng masagana at payapang kapaligiran sa tahanan. Ako ang bunso sa 5 magkakapatid, 2 lalaki at 3 babae. Ibig sabihin lang niyon ay maganda ang pagsasama ng aking mga magulang. Dahil ako ang bunso at may kaunting agwat sa edad sa aking mga kapatid na lalaki at babae, lumaki ako na itinuturing na parang sanggol sa buong buhay ko. Nang medyo lumaki na ako at naramdaman na matanda na rin ako, may mga pagkakataong mayroon akong maraming reklamo sa aking pamilya na patuloy akong itinuturing na parang bata, ngunit ngayong lilingunin ko, sa palagay ko ay mukha talaga akong batang kailangan pang bantayan ng matagal, lalo na't ako ang bunso at mas malambot ang pagkatao kaysa matigas. Kadalasang pabiro nilang sinasabi na paano mabubuhay ang ating Maria sa mundong ito na napakabangis kung ganito siya kahina. Pero alam ko na hindi lang ito biro kundi may halong pag-aalala ng aking mga magulang. Ngunit sa aking panig, wala akong dahilan para labanan ang aking likas na pagkatao at maging matigas. Mula pa sa kapanganakan, ipinagkaloob sa akin ang isang mayaman at payapang tahanan at maging ang aking mga kapatid na lalaki at babae ay handang protektahan ako bago pa man ako kumilos. Mayroon din akong mga magulang na kagalang-galang na nagbigay sa akin ng katiyakan na anuman ang masamang mangyari sa akin sa mundo, hindi nila ako kailanman iiwan na mag-isa. Ang mga kaibigan na naging malapit sa akin at nalaman ang tungkol sa aming pamilya ay madalas magsasabi, ang pamilya mo ay parang pamilya sa isang drama. Dahil sa alam kong ang kapaligiran na ipinagkaloob sa akin ay sobra pa sa aking kayang pananagutan, mula pa noong bata ako, palagi kong iniisip na gusto kong magpakasal ng maaga. Ganyan lang yan dahil bata pa si Maria. Kapag dumating ka na sa edad na iyon, magiging abala ka na sa paglalaro na parang hindi mo kailanman sinabi yan. Nang bata ako at sinasabi kong, paglaki ko, gusto kong makahanap ng tulad ni tatay at magpakasal ng mabilis. Lagi akong kinakantyawan ng aking mga kapatid na babae at sinasabihan ng ganyan. Kaya naman, nang makita nila ako na seryosong pinag-iisipan kung ang isang taong may gusto sa akin pagkatapos kong pumasok sa kolehiyo ay angkop na maging asawa, marami sa mga tao sa paligid ko ang nagulat. Maari kang madaling maloko. Madali kang malalapitan ng masasamang tao na gustong yumaman, hindi rin nagkakalayo ang iniisip ng aking pamilya at mga kaibigan. Huli na nang sabihin nila sa akin na mag-ingat sa mga lalaki. At maliban sa aking ama at mga kapatid na lalaki, ang lahat ng lalaki ay may itim na budhi sa loob. Kahit na inosente ako, hindi naman ako bobo, kaya nakakainis ang mga sinasabi nila. Kaya naman, maaari mong isipin na ang sitwasyon sa bahay ay hindi maipaliwanag nang dinala ko ang aking asawa sa bahay upang ipakilala sa aking pamilya sa unang pagkakataon bago pa man ako makapagtapos. Habang ang ibang mga kaibigan ko ay abala sa paghahanda para sa trabaho bilang mga graduating student, hindi pa ako nakakapagdesisyon kung magpapatuloy ako sa graduate school o kung ano ang gagawin ko sa hinaharap. Dahil abala ang lahat sa paghahanap ng kani-kanilang landas, bihira na kaming magkita, kaya pakiramdam ko ay may kulang
at sumali ako sa iba't ibang mga organisasyon na hindi ko man lang sinalihan noong bagong estudyante pa ako. Ang club para sa pagtatanim ng halaman ay hindi rin popular, kaya hindi naman mukhang mahirap ang mga aktibidad. Sa unang pagkakataon na pumasok ako sa club, medyo kinakabahan ako na baka magkaroon ng pambubuli dahil ako ang huling sumali sa ika-4 na taon at doon ko nakilala ang aking asawa. Hindi kami gaanong magkakilala, ngunit si Marco ay isang kilalang tao sa paaralan. Nagtapos siya ng may karangalan at nanalo sa iba't ibang mga paligsahan, kaya't ilang beses na ring nakasabit ang kanyang mga placard, ngunit higit pa rito, ang kanyang malinis at maayos na hitsura ang nakakaakit ng atensyon ng maraming babae. Sa kabila ng pagiging ganoon niya kapopular sa mga babae, wala siyang kasaysayan ng masasamang tsismis tungkol sa mga babae na lalong nakakuha ng simpatiya ng mga babaeng estudyante. Siya ay isang taong may magandang ugali at matanda, na alam kung paano ako akayin ng natural upang makisama sa akin nang hindi ako nakakaramdam ng presyon, lalo na't hindi ako masyadong palakaibigan at hindi gusto ang maingay na pagsasama-sama. Pakiramdam ko ay nakikipag-ugnayan ako sa isang matandang lalaki kahit na hindi siya gaanong mas matanda sa akin. Sa mga taong nakita ko sa paligid ko, siya ang pinakakaakit-akit sa pananaw ng pag-ibig at mabilis akong nahulog sa kanya. Hindi pa nga kami gaanong nagtatagal na may magandang pakiramdam para sa isa't isa, ilang araw pa lang, nahuli agad kami ng kuya ko na kumuha sa akin pauwi na magkahawak kamay, kaya wala na kaming nagawa kundi ipakilala siya sa bahay. Sa totoo lang, nakakahiya. Sa panahon ngayon, ano bang meron sa mga estudyanteng nagde-date para kailangan pa silang tawagan pa uwi ng bahay? Ngunit ang asawa ko ay ngumiti ng malambing at sa halip ay inalo ako. Gaano kaya sila nag-aalala, ang iyong mga magulang at mga kapatid? Kung ako man ang may kapatid na tulad ni Maria na nagkaroon ng nobyo, natural lang na mag-aalala rin ako. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko sila ng maayos. Sa kabila ng buong pamilya ko, maliban sa akin, na nagtitigan sa kanya ng masama, hindi siya nagpakita ng pagkadismaya o pagkabahala at iyon ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Maari mong isipin na labis ang aming ginagawa, ngunit bilang mga magulang, paano kami hindi magtataka kapag may seryosong kadate ang aming anak na babae? Opo, naiintindihan ko po, tatay. At sinabi niya na dapat akong ihatid pa uwi ng maaga at sa oras. Sa kabila ng pagiging bukas ng mundo ngayon, sinabi pa rin niya na ang mga kabataang lalaki at babae na hindi pa kasal ay dapat maging maingat. Namumula ang mukha ko sa hiya habang nakikinig, ngunit ang aking asawa ay hindi nagpakita ng anumang pagkadismaya at matitiyagang nakinig sa lahat. Tila nagpahupa rin ang pagkamaingat ng aming pamilya dahil sa seryosong saloobin ng aking asawa na hindi karaniwan sa mga kabataan ngayon. Sa palagay ko, may magandang asal siya sa bahay. Gusto ko rin na kahit takot siya sa matatanda, hindi siya duwag. Mula sa bibig ng aking masusing ama, ang ganoon ay parang papuri na sa unang pagkikita. Sa maikling panahon na wala pang 1 taon, madalas na iniimbitahan ang aking asawa sa aming bahay para sa mga hapunan at upang makisali sa mga pagtitipon ng pamilya at unti-unti siyang tinanggap. Sa kabila ng lahat, hindi niya sinuway ang aming mga hiling, tulad ng curfew at iba pang mga alituntunin, kahit na minsan ay labis na ang mga ito, kaya ako mismo ang nakaramdam ng pagkadismaya. Bilang resulta, ang aking asawa ay nakakuha ng mataas na marka sa aking pamilya dahil sa ganoong pag-uugali. Palagi siyang magalang sa mga matatanda at hindi niya itinatago ang kanyang pag-aalala at pagmamahal sa akin kahit sa harap ng aking pamilya na nagpapasaya sa akin. Sa ganoon, wala pang kalahating taon pagkatapos kong magtapos ng kolehiyo, ikinasal kami ng aking asawa sa gitna ng pagpapala ng buong pamilya. Ang aga mong gustong magpakasal at ikaw pa ang naunang nagpakasal, Maria. Nang ibalita ko ang aking kasal, ako ang pinakaunang nagpakasal sa mga kaibigan ko sa ganoong edad. Nagulat sila, ngunit marami rin ang nagsabing, alam na namin yan. Dahil sa napakabuti niyang pagkatao, positibo ang reaksyon ng aking mga kaibigan sa aking asawa nang una silang ipakilala, ngunit may isang bagay na nag-aalala sa kanila. Hindi ba mas mainam kung ang dalawang pamilya ay mayroong magkaparehong estado sa buhay? Opo, ang pamilya ng aking asawa, ang aking mga biyenan, ay hindi ganoong kayaman. Bagamat hindi sila ganoon kahirap, halos sapat lang ang kanilang kinikita para sa kanilang pagre-retiro,
kaya't hindi nila kayang magbigay ng walang limitasyong suporta sa kasal ng kanilang mga anak tulad ng aming pamilya. Sa simula, nag-alala rin ang aking mga magulang tungkol doon. Ngunit ang aking asawa ay tumango na, parang naiintindihan ang reaksyon ng aking mga magulang at kalmadong nagsalita. Ang aming pamilya ay may paniniwala na kapag ang mga anak ay naging matanda at malaya na, dapat silang mamuhay ng independyente at ang mga magulang ay hindi dapat umasa sa kanilang mga anak kundi pananagutan ang kanilang sariling buhay. Gaya ng sinabi ng aking asawa, nilinaw ng aking mga biyenan na hindi sila makikialam sa aming buhay mag-asawa. Wala kaming gaanong maibibigay para sa inyong kasal, ngunit bilang mga biyenan, hindi kami makikialam sa buhay ng mag-asawang anak namin. Gayunpaman, dahil naging bahagi na kami ng pamilya, kailangan naming gawin ang minimum. Ngunit sa tingin namin, ang buhay ng mga anak ay buhay ng mga anak at ang buhay ng mga magulang ay buhay ng mga magulang. Sa katunayan, ang aking pamilya pa ang unang nagbanggit ng usapin tungkol sa bigay kaya, ngunit mariing tinanggihan ito ng aking mga biyenan. Kahit papaano, Padre, bilang mga magulang na magpapakasal sa kanilang anak na babae, paano kami makakapagpaalis sa kanya ng walang dala? Huwag na po kayong mag-atubili at tanggapin na lang. Padre, alam po naming hindi kayo nagtipid sa pagsuporta sa mga bata sa pananalapi at moral. Hindi naman kami umaasa na malaki ang maitutulong ng mga bata sa kanilang bagong tahanan at labis na po ito para sa aming kalagayan. Sa palagay ko, hindi si Maria ang pupunta sa aming bahay, kundi ang mga bata ay magiging independyente at bubuo ng kanilang sariling pamilya. Kung iisipin ang ibinigay ng inyong bahay, kulang pa nga kami kung kami ang magbibigay ng bigay kaya. Para sa kapakanan ng aming relasyon sa hinaharap, hindi ba mas mainam na laktawan na lamang ang anumang bagay na makapagbibigay ng pasanin sa isa't isa? Dahil sa mas mayaman ng aming pamilya, ang ibig sabihin nito ay, huwag na kayong mag-alala sa pasanin na dapat magbigay ng anumang bagay ang pamilya ng bride sa pamilya ng groom. Ang ibig sabihin nito ay, huwag na kayong mag-alala sa pasanin na dapat magbigay ng anumang bagay ang pamilya ng bride sa pamilya ng groom. Higit pa sa pagiging makatwiran, tila wala silang ambisyon. Pagkatapos kong makaharap ang pamilya ng asawa ko, hindi lang ako kundi pati na rin ang lahat ng pag-aalala ng aking pamilya ay biglang nawala. At, tunay nga, namuhay ako bilang isang may asawa na bihira lang makaranas ng pasanin sa pamilya ng asawa. Sa mga okasyon, tulad ng piyesta, ang aking biyenan ay maghahanda lamang ng sapat na pagkain para sa aming pamilya ng maaga at pagkatapos ay kakain na lamang kami at aalis. Hindi rin ito nangyayari taon-taon. Minsan, naglalakbay ang aking mga biyenan at sinasabi nila sa amin na hindi kami kailangang umuwi para sa piyesta at dapat din kaming maglakbay. Kaya minsan ay naglalakbay kami sa panahon ng piyesta. Kahit na hindi naman kami madalas nagkikita ng inay at itay maliban sa piyesta, para rin sa kanila ang ganoon, hindi lang para sa atin. Sa simula, nag-alinlangan ako sa mga sinabi ng asawa ko na nagsasabing, ganito naman talaga ang aming pamilya, kaya huwag kang mag-alala. Pero nang una kong subukan, sinabi ng aking biyenan, mabuti yan. Kailan pa ba magkakaroon ng mahabang bakasyon ang mga taong nagtatrabaho kung hindi ngayon? Sobrang swerte mo. Saan ka makakahanap ng ganoong klaseng biyenan sa mundo? Sana lang, hindi na sabihin ng aking ina na ako ay parang anak niyang babae. Hindi niya ako pinapayagan na maghugas ng pinggan dahil masakit daw ang kamay ko kapag bumibisita ako sa bahay ng aking pamilya. Pero ako lang ang pinagagawa niya ng lahat ng trabaho at ano pa ang masasabi mo sa anak? Maria, naiinggit talaga ako. Maayos din ba ang asawa mo? Siya pa rin ang naghatid sa iyo ngayon, di ba? Parang honeymoon pa rin kayo. Kahit ilang taon na kayong kasal, habang lumilipas ang ilang taon ng aming kasal at dumarami ang aming mga kaibigan na nagpakasal, lalo pang lumalakas ang mga inggit. Noong nagtatrabaho pa ako ng panandalian, ang asawa ko ang laging naghahatid at sumusundo sa akin papunta at pauwi mula sa trabaho, maliban kung may overtime siya. Lumaki siyang nag-iisa kaya sanay na siya sa mga gawain sa bahay. Mas magaling pa siyang magluto at maglinis kaysa sa akin. Bilang bunso at mayroon kaming mga katulong sa bahay, hindi ako sanay sa mga gawain at kahit na sinubukan kong tumulong ng awkwardly, sasabihin niya, hindi naman magiging malaking problema kung ang mas magaling na gumagawa ang mas magaling nagagawa at hindi siya nagrereklamo.
Hindi kataka-taka na marami ang naiinggit sa kami dahil kahit 8 taon na kaming kasal, ganun pa rin ang kanyang pag-uugali, hindi lamang noong honeymoon pa kami. Ako mismo ay iniisip kung paano ako nakahanap ng ganoong tao at namuhay ng marangya dahil sa aking swerte. Kahit minsan ay nakalimutan ko ang aming anibersaryo dahil sa pagiging abala, hindi niya kailanman nakalimutan. Mayroon din siyang pagiging romantiko na biglang nagbibigay sa akin ng isang bulaklak kahit walang okasyon dahil alam niyang mahal ko ang mga bulaklak. Patuloy siyang nagpapatunay sa akin araw-araw na tama ang aking desisyon. Ang mga taong nag-alala sa akin kahit na binabati ako sa maaga kong pagpapakasal ay hindi rin nakatago ang kanilang pagkainggit sa amin. Sa matagal na panahon, ang aking biyenan ay naging mas malapit sa aming pamilya kaysa sa aming kamag-anak na nagmamahal at umaasa sa aming asawa na inalagaan ng mabuti ang kanilang anak. Kung may isang bagay na kakulangan sa aming mag-asawa na wala namang anumang dapat ikahiya, iyon ay ang kawalan ng anak. Wala pa kaming anak. Gusto ko na talaga ng anak. At habang tumatagal ang aming pagsasama, lalong lumalalim ang aking pagnanais para sa isang anak na namin ng aking asawa, ngunit hindi ito madaling dumating. Sa unang 3 taon, hindi ako gaanong nag-aalala dahil sinabi ng aking asawa na bata pa kaming dalawa, kaya i-enjoy muna natin ang honeymoon. Ngunit nang lumipas ang 5 taon at wala pa rin kaming anak, nag-alala ako at pinuntahan namin ang fertility clinic. Lumabas ang resulta na wala kaming kapansin-pansing problema, ngunit dahil sa kawalan ng anak, nag-aalala kami. Ang sagot na natanggap namin ay karaniwan na ngayon na may mga kaso na hindi nagkakaroon ng anak kahit walang tiyak na problema. Unti-unting nagiging magulang ang aming mga kaibigan na mas huli pa nagpakasal kaysa sa amin, kaya lalo akong kinabahan. Sinabi ng asawa ko na, ayos lang, sapat na tayo. Kaya huwag kang magmadali, ngunit pakiramdam ko ay may mali sa akin at nakaramdam ako ng hiya sa aking mga biyenan. Maria, wala kang dapat ikabahala tungkol doon. Nakakalungkot na hindi pa kayo nagkakaroon ng anak na gusto ninyo, ngunit hindi naman ninyo obligasyon na magkaroon ng anak at sana ay mangyari ang gusto ninyo. Kahit na ang pamilya ng aking asawa ay nag-aalala lamang tungkol sa aking stress sa problema sa anak at hindi kailanman nagbigay ng pasanin tungkol dito, pakiramdam ko ay bumaba ang aking kumpiyansa sa sarili. Sa tuwing ako ay nagiging stressed at iritable, ang aking asawa ang laging umaalalay at hindi kailanman nagreklamo. Minsan, nang una kong makalimutan ang aming anibersaryo dahil sa aking masamang pakiramdam mula sa pagpapagamot para sa IVF at nang huli kong malaman ang katotohanan at umiyak sa paghihingi ng tawad, siya ay tahimik lang, naniyakap ako. Isang taong may malalim na pag-unawa. Ayos lang talaga sa akin kahit wala tayong anak. Namuhay na tayo ng maayos, nagmamahalan at nag-aalagaan sa isa't isa, di ba? Ang kailangan ko lang ay ikaw, Maria. Nagpapasalamat ako ng labis sa aking asawa sa pagsasabi ng ganoon. Kahit hindi niya ipinapakita sa harapan ko, minsan ay nakikita ko siyang lihim na tumitingin ng may pagmamahal sa mga batang dumaraan sa labas, kaya alam kong sa loob niya ay gusto rin niya ng anak. Ngunit sa kabila nito, sinasabi niya sa akin na huwag akong mag-alala, isang napakahalagang tao siya. Sa 9 na taon ng aming kasal, sa wakas ay nakumpirma ang aking pagbubuntis at doon ako napaupo at umiyak ng matindi. Hindi ko na ba dapat ipagpatuloy ang pag-asa? Ito ay isang napakabihirang anak na dumating pagkatapos ng aming huling pagsubok. Mahal, maraming salamat. Maraming salamat, mahal. Hindi, mahal. Kung hindi dahil sa iyo, baka matagal na akong sumuko. Dahil ito sa iyo. Salamat, mahal. Ang aking pamilya na labis na nag-ingat upang hindi ako ma-stress at maging ang pamilya ng aking asawa na sinabing hindi sila nag-aalala ay labis na nasiyahan sa magandang balita. Lalo na nang makita ko kung gaano kasaya ang aking mga biyenan na labis na nag-ingat upang hindi ako bigyan ng pasanin. Naramdaman ko ang kanilang sinseridad at labis akong nagpapasalamat sa kanila sa kung gaano sila katagal na nag-alaga sa akin. Huwag kang bumangon. Ano ang gusto mong gawin? Ang aking asawa ay literal na hindi ako pinayagan na kumilos ng aking mga daliri. Hindi sapat ang sabihing tinrato niya ako bilang isang prinsesa, kundi bilang isang reyna. Hindi lang mga prutas na mahirap hanapin dahil sa panahon, kundi lahat ng uri ng bihirang pagkain na mabuti para sa buntis at sa bata ay inihahain niya.
Siya ang asawang nag-aalaga sa akin sa lahat ng bagay, mula 1 hanggang 10. Hindi niya pinansin ang aking sinabi na kaya ko pa naman ito at inalagaan niya ako ng buong puso. Magpahinga ka rin. Abala ka sa trabaho nitong mga nakaraang araw at nabawasan ang tulog mo. Baka ikaw naman ang magkasakit. Kahit na nag-aalala ako, nakangiti lang ang aking asawa. Sa panahong iyon, ang aking asawa ay nag-resign mula sa kanyang trabaho at naghahanda para sa kanyang sariling negosyo. Nagsimula silang tumanggap ng mga aplikasyon para sa early retirement dahil sa mahirap na kalagayan ng kumpanya. Kaya pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya siyang iwan ang hindi tiyak na posisyon at magtayo ng isang maliit na opisina. Ang aking mga magulang, na itinuturing na ang aking asawa ay parang sarili nilang anak at hindi na isang manugang, ay tumulong ng buong puso. Sa aking asawa, na mariing tumanggi na magpatulong, sinabi ng aking mga magulang, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tulong sa pagitan ng magulang at anak." At kinuha nila siya ng isang opisina na pag-aari ng isang kakilala sa murang halaga. Minsan, din nila siyang isinasama sa mga pagtitipon ng mga taong may negosyo sa pag-asang makakatulong ito sa kanya. Dapat ay hindi pa sapat ang pasasalamat ng isang anak na maging matagumpay at makapagbigay ng pasasalamat. Ngunit nakakahiya sa mga biyenan ko nitong mga nakaraang araw. Nagrereklamo sila na kahit anong dami ng gusto naming ibigay sa aming manugang na mabait sa aming anak, hindi niya ito madaling tinatanggap. Ngunit sinabi ko sa kanya, masaya rin ang mama at papa ko nitong mga nakaraang araw, kaya pasalamatan mo na lang at tanggapin mo. Kaya mo nang tanggapin yan. Bukod sa pagiging masaya sa manugang na mabait sa aking anak, malamang ay nakita rin nila ang paghihirap ng aking asawa at ng pamilya niya sa paghihintay ng anak at sa pag-aalaga sa akin. Kaya nakaramdam sila ng lungkot at pagmamalaki. Sinabi ko sa kanya, naghintay lang sila ng pagkakataon para makabawi. Pasensya na mahal, dapat ay nasa tabi mo ako at nag-aalaga sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Nagbayad ka ng mamahaling massage shop para hindi ako mamaga at mas eksperto sila sa akin, kaya huwag kang mag-alala sa akin at tapusin mo ng maayos ang iyong trabaho. Masakit sa kanya na makita ang aking mga braso at binti na namamaga dahil sa pagbubuntis, kaya dati ay siya ang nagmamasahe ng aking mga braso at binti tuwing umaga at gabi. Ngunit nang nagsimula siyang maging independyente sa negosyo, naging abala rin siya at sinabi niya na pasensya na sa kanyang pagpapabaya. Kaya binigyan niya ako ng mamahaling massage bilang sorpresa at halos araw-araw akong nagpapamasahe. Nagpapasalamat ako sa regalong binigay ng asawa ko at pakiramdam ko kung ganito lang palagi, wala na akong anumang dapat inggit. Dumating sa wakas ang anak na matagal kong hinihintay. Bukod pa rito, ang asawa ko, na malalim ang pag-aalala sa kanyang trabaho nitong mga nakaraang araw, ay sa wakas ay nagsimula na ng negosyo na gusto niya. Pakiramdam ko ay nabayaran ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan namin. Ipinikit ko ang aking mga mata, iniisip na ang tanging natitira na lang ay ang magkaroon ng isang masaganang pamilya kasama ang aming anak na 3 na kami. Nakatulog ako ng hindi namamalayan dahil sa kaaya-ayang pagmamasahe, ngunit bigla akong nagising dahil sa isang tawag sa telepono. Ito ay mula sa isang kaibigan mula sa kolehiyo na madalas kong kasama noon. Ngunit nitong mga nakaraang taon, naging mailap ako dahil sa pagbubuntis, kaya bihira na akong nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan. Mayroon din siyang mga anak na mas maaga sa akin. Ngunit nang kumalat ang balita tungkol sa aking pagbubuntis, marami ang mga kaibigan na muling nakipag-ugnayan sa akin upang batiin ako. "O Andrea, matagal na tayong hindi nagkikita. Kailan ka bibisita?" Nagtaka ako sa biglaang tanong niya. Siya ay isang kaibigan na nagpapatakbo ng kids cafe pagkatapos niyang magpakasal at mag-resign sa trabaho. Inisip ko kung ibig niyang sabihin ay dalhin ko ang aking mga anak, ngunit pagkatapos ay narinig ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. "Nandito ang asawa mo at ang anak mo sa cafe namin. Bakit silang dalawa lang ang pinadala mo?" Inisip ko kung ano ang sinasabi niya. Inisip ko na baka nagkamali siya ng pagkarinig sa balita ng aking pagbubuntis at naipanganak ko na. Hindi pa nga lumalabas ang sanggol sa tiyan ko. Buntis pa ako. Ano? Hindi maaari. Baka nagkamali lang ako ng nakita. Nasa trabaho ang asawa ko ngayon. Hindi. Sigurado akong asawa mo yan. Sinabi ko, iniisip na isa lang itong nakakatawang pangyayari, ngunit lalo pang nagulantang ang boses ng aking kaibigan.
Hindi niya alam ang gagawin. Kaya kinabahan din ako. Ang profile picture mo sa mensahe ay kasama ang asawa mo, di ba? Sigurado akong asawa mo yan. Sandali lang. Pagkatapos, isang larawan ang ipinadala. Ang lalaki sa larawan ay tiyak na ang aking asawa, na suot ang knit sweater na pinili ko para sa kanya kaninang umaga. Ngunit sa harap niya, mayroong isang lalaking bata na halos 4 o 5 taong gulang na hindi ko pa kailanman nakita na yakap ng aking asawa. Kahit anong punas ko sa aking mga mata, hindi ko mapaniwalaan ang nakita ko, tama ang larawan. Nanginginig ang aking mga kamay sa pagkalito at sa wakas ay muling tinawagan ko ang aking kaibigan. Andrea, huwag mong pansinin ang taong iyon. Manatili ka lang. Naiintindihan mo. Nang sumagot ang aking kaibigan nang may mabigat na boses na naiintindihan ko, na naintindihan niya ang bigat ng sitwasyon, ibinaba ko ang telepono at lumabas upang sumakay ng taxi. Sa buong biyahe papunta sa Kids Cafe, nanginginig ang aking mga kamay na mahigpit na nakahawak sa telepono. Walang malay kong hinawakan ang aking lumalaking tiyan at buong puso kong pinagdasal na hindi iyon ang pinakamasamang bagay na iniisip ko. Pagkaraan ng 1 oras, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng Kids Cafe na parang isang magnanakaw at sumilip. Siniguro ko sa aking kaibigan na nakatalikod sila sa pasukan at umupo ako sa isang upuan sa mesa na medyo malayo at tinakpan ang aking sarili ng aking jacket. Maya-maya, narinig ko ang inosenteng boses ng bata. Tatay, kailan tayo ulit magkikita ni Angelo? Hindi naman dinadalaw si Angelo. Pasensya na anak, nagtatrabaho si tatay ng husto para bilhan ka ng masasarap na pagkain at maraming laruan. Ang mga kaibigan ko ay pumupunta sa amusement park kasama ang kanilang mga tatay, pero ako lang ang hindi pa nakakapunta sa amusement park kasama si tatay. Tatay, hindi ba pwedeng magkasama na lang tayo? Si Mama, ikaw at si Angelo? Pasensya na talaga anak, maghintay ka lang ng kaunti. Alam mo namang laging tinutupad ni tatay ang kanyang mga pangako, di ba? Malapit na talaga. Kapag kumita na si tatay ng maraming pera, pupuntahan na namin kayo ni Mama. Talaga? Wala na? Ang asawa ko ay yumakap at humalik sa kanyang anak, na tila naawa sa bata na nalulungkot sa kanilang pagkakahiwalay. Wala nang duda. Panandalian lang siguro niyang inaalagaan ang anak ng isang kakilala. Kahit na nakita ko na ang larawan na nagpapatunay ng katotohanan, nahanap ko pa rin ang aking daan, ngunit ngayon ay bigla akong hinarangan ng lahat. Malinaw na sila ay isang mag-ama na may malalim na pagmamahalan. Kailan kaya niya nakilala ang babaeng ito at nagkaroon ng ganoong kalaking anak nang hindi ko alam? Siya ang taong palaging nagsasabi sa akin na hindi ko kailangan ng anak, ikaw lang ang kailangan ko. Kung iisipin ng bata, walang sa biglang pagkabigla, pakiramdam ko ay sumikip ang aking tiyan. Mahigpit kong pinigilan ang aking sarili, sinasabing hindi dapat mangyari ito sa aking anak, at pinakalma ko ang aking sarili sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. Sa sandaling nakita ko ang sarili kong anak na walang alam sa nangyayari. Gusto kong punitin ang taong iyon gamit ang sarili kong mga kamay, ngunit sa sandaling iyon, kinabahan ako na baka may mangyari sa aking anak sa sinapupunan. Hindi ko talaga kayang umuwi. Hindi rin ito problema na kaya kong ayusin ng mag-isa. Alam kong masakit ito sa damdamin ng aking mga magulang, ngunit sa huli, ang bahay ng aking mga magulang lang ang mapupuntahan ko. Ay Maria, bakit ka nandito nang walang abiso? Mama. Sa sandaling nakita ko ang mukha ng aking ina, ang luha na pinipigilan ko ay bumuhos din sa wakas. Nakita ng aking ina na 4 na taon na ang nakakaraan. Ang aking pag-iyak nang matindi na parang magugunaw ang mundo at niyakap ako ng aking pamilya na nagulat sa ingay at lumabas nang hindi alam ang dahilan. Nang araw na nalaman ko ang kanyang panloloko, nalaman din ng buong pamilya ko ang pagtataksil ng aking asawa at ang pagkakaroon niya ng anak sa labas. Ang aking ina ay bumagsak sa sahig at ang aking ama ay sumigaw na papatayin ko ang taong iyon gamit ang sarili kong mga kamay at muntik na siyang bumagsak dahil sa alta presyon. Aking anak, aking kawawang anak, ano ang magagawa ko para sa iyo? Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kung gusto mong patayin siya, papatayin ko kaagad ang taong iyon na pumunit sa puso ng aking anak. Paano niya naloko ang aking anak at nagkaanak pa sa labas? Hindi siya dapat mamatay ng mapayapa. Dapat siyang pahirapan hanggang sa mamatay siya ng may sakit.
Pagkatapos ng 9 ng kasal, sa wakas ay nagbuntis ako, ngunit niloko niya ako sa pamamagitan ng pagpapakita na siya ay isang mapagmahal na asawa habang may anak pa pala sa labas. Hindi lang iyon, siya ay isang taong may malaking ambisyon na samantalahin ang aking pamilya sa pamamagitan ng pagtatayo ng sarili niyang kumpanya at pagkatapos ay iiwanan ng anak namin sa aking sinapupunan. Kung gaano kalaki ang pagmamahal, ganoon din kalaki ang galit. Dahil sa buong buhay ko, ay naniwala ako na ang aking asawa ay hindi kailanman tatalikod sa akin. Nais kong maranasan niya ang matinding sakit na higit pa sa kanyang panloloko sa akin. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay ang aming anak. Kahit na gusto kong patayin ang aking asawa sa oras na iyon, bilang isang ina, wala nang mas mahalaga kaysa sa ligtas na panganganak ng aking anak. Kaya, kami at ang aking pamilya ay nagkasundo ng may seryosong mukha. Mahal, bakit hindi ka umuuwi? Gaano mo kaya nasaktan ang buntis mong asawa kaya pinili niyang manatili sa kanyang ina? Sa kanyang biglaang tawag na nagsasabing gusto niyang manatili sa bahay ng kanyang ina at kumain ng luto ng kanyang ina pansamantala, nagulat ang aking asawa at mabilis na tumakbo sa bahay ng aking mga magulang. Ang pamilya ng aking asawa na hindi kailanman naging malamig sa kanya simula pa nang magpakasal sila ay sinimulan siyang saktan na parang sinisisi siya sa pagbubuntis ng kanilang anak. Nagulat siya at hindi alam ang gagawin. Mahal, nagalit ka ba sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Alam kong abala ka sa pagtatayo ng iyong bagong negosyo, ngunit paano mo nagawa iyon? Kaya sinubukan ko talagang tiisin. Ngunit, at pagkatapos ay umiyak siya at nagsimulang magalit ang aking pamilya. Paano mo nagawa ito? Mayroon ba akong hinihingi sa iyo? Ang tanging gusto ko ay maging mabait ka sa aking anak, si Maria. Kaya naman, kahit na hindi ka namin kadugo, tinulungan ka namin sa iyong negosyo at iba pa, ngunit paano mo nagawang pabayaan ang buntis mong anak? Pero tatay, hindi ganoon. Sobrang dismaya ako sa iyo. Mama, tama na. Hindi rin naman siya pwedeng maging para lang sa pamilya. Pero, gaano kahirap bago tayo nagkaroon ng anak? 9 na taon yun. Ang asawa ko ay nanginginig sa malamig na pagbabago ng opinyon. Sa ganoong asawa, malamig na ipinahayag ng aking ina, pansamantala, sasama si Maria sa akin. Ikaw din, umuwi ka muna rito. Hindi ba't kailangan mong tingnan ang kondisyon ng buntis at ng bata? Sa ganoon, nagsimula ang nakakatakot na paghihirap ng taong iyon na nakaranas lamang ng pagmamahal mula sa kanyang biyenan sa buong panahon ng aming kasal. Ako ang nag-utos na magdala siya ng mga mahirap hanapin na pagkain kahit na hindi ko gusto anumang oras. Kapag sa wakas ay nahanap niya ito at dinala sa akin habang humihingal, madalas akong nagbabago ng isip. Kailan ko pa sinabi sa'yo? Kainin mo na lang, yan na luma na. Mahal, kahit isang kagat lang. Paano kung sumuka ako dahil sa pagiging sensitibo ko sa panlasa dahil sa pagbubuntis? Alisin mo yan. Sa kabila ng pagpapahirap ko sa kanya at pagtawag sa kanya ng madalas na halos hindi niya naayos ang kanyang bagong negosyo, hindi ako nakaramdam ng kahit katiting na awa. Ano pa ang dapat kong ikahiya sa kanya? Siya ay isang taong may malaking ambisyon na samantalahin ang pamilya ng kanyang asawa, magtayo ng sarili niyang sambahayan at mamuhay ng maayos kasama ang kanyang anak sa labas at ang kanyang kabit. Habang kunwari ay wala siyang masamang hangarin sa kanyang asawa. May kumpiyansa akong hindi ako makaramdam ng awa kahit na mamatay siya sa harap ko dahil sa pagkapagod. Hindi lang ako ang naging masamang asawa, kundi pati na rin ang aking asawa ay nawalan ng lakas dahil sa aking pamilya na gustong kumain sa kanya, sinasabing ikaw ang may gawa nito. Nag-init ang kanyang puwit dahil may balak siyang magkaroon ng anak at kumuha ng mas maraming pera para makasama ang kanyang ibang pamilya kahit na hindi pa niya naayos ang kanyang negosyo. Sinubukan niyang gawin ang lahat para mabago ang isip ng aking pamilya, kumain ng napakaraming busilak na pagkain at nanatili sa bahay ng aking mga magulang. Kahit na mayroon kaming mga katulong sa bahay, ipinagawa sa kanya ng aking mga magulang ang mga gawain upang siya ay mapahirapan at iyon ay isang malaking kaluwagan para sa kanya. Sa loob ng 2 buwan hanggang sa aking panganganak, labis siyang naghirap at bumagsak ang kanyang timbang. Ang kanyang mga mata ay naging maitim at ang kanyang pisngi ay lumubog na nagpapakita ng pagkapagod, ngunit sinabi ko sa aking sarili na mahabang panahon pa ang paghihirap at na ito pa lang ang simula. Habang nagngangalit ako sa galit. Pagkapanganak ko,
Inilipat ako at ang aking anak sa isang mamahaling postpartum care center na ipinagawa ng aking pamilya. Ang aking asawa, na tumanggi sa kanyang anak na kahit sandali ay kanya raw, ay itinulak palayo ng aking pamilya at kinuha ang kanyang pupwesto. Tumanggi silang tanggapin siya, sinasabing kailangan pa ring mag-ingat. Sa halip na ang aking asawa ang kasama ko, ang aking ina ang kasama ko, at sadyang pinipigilan nila siyang makita ang anak, na ikinagalit ng aking asawa. Nanganak si Maria ng mahirap at marami siyang pinagdaanan sa panganganak, kaya kailangan niya ng isang taong nasa tabi niya. Wala ka munang balak magtrabaho at manatili ka lang sa tabi ni Maria at ng anak. Di ba? Pero hindi pa po naayos ang aking negosyo. Kung ganoon, wala ka namang gagawin, di ba? Kahit na magkaroon tayo ng kaunting pagkalugi ngayon, kung tutulungan ka ng aming pamilya, magiging maayos din yan sa huli. Mas mahalaga ba ang negosyo kaysa sa anak? Namula ang mukha ng aking asawa na tila nakaramdam ng pagkainsulto sa mga salita ng aking mga magulang na tuwirang nagpapakita ng kawalang respeto, ngunit wala ring masama ang sinabi nila. Sa kalagayan niya, kung maging mabait pa rin siya, baka tanggapin pa siya, kaya wala siyang pagpipilian. Kahit na pinagpapasuso ko ang aking anak at niyakap siya at hindi pa natatapos ang aking pagpapagaling, kaya ko siyang mahalin, ngunit hindi iyon ang sitwasyon. Sa simula, kumuha kami ng sapat na katulong para sa pag-aalaga ng bata at sa lahat ng gawain sa bahay, ngunit maliban sa isang taong tumutulong sa pag-aalaga ng bata, wala na kaming kinuha. Wala kaming dahilan para gawin iyon dahil mayroon kaming isang tao na kaya naming pagtiwalaan para sa mga gawain. Ang lahat ng gawain sa bahay, maging ang paglalaban ng damit ng bata at ang pagpapalit ng lampin, ay ipinagawa ko sa kanya. Sumigaw ako nang may galit sa taong iyon na hindi nakatago ang kanyang reklamo. Hindi ba pwedeng gamitin ang washing machine? Para sa kapakanan ng sanggol, sadyang naghanda ako ng pinakamataas na kalidad na organic na cotton na tela at gagamitin mo lang ba ang washing machine para sa mga iyon? Nagrereklamo ka ba dahil lang sa kaunting paglalaba? Ang asawa mo ay hirap na hirap sa pagbubuntis, nasira ang kanyang katawan, hindi makatulog, at naghihirap sa lahat ng ito, at nagrereklamo ka sa harap ko. Hindi, gagawin ko. Nakita ko siyang pinapagalitan ng masama, kaya dinagdagan ko pa ang kanyang mga gawain. Sa kabila nito, ayaw kong mahawakan ang aking anak ng maruming kamay, kaya itinulak ko siya palayo sa bata, sinasabing kailangan kong ayusin ang sleeping habits ng bata sa tulong ng isang eksperto. Ngunit sa kabila nito, nakakainis ang kanyang pagmamaktol na gustong makita ang kanyang anak. Siguro, dahil sa pag-aalaga niya sa anak ng kanyang kabit na parang sarili niyang anak, ngunit ngayon ay nakikita niya ang anak na ipinanganak ng kanyang asawa, hindi niya ito maiiwan. Habang ako ay nagpapagaling, ang aking asawa ay hindi nakagawa ng kanyang trabaho, kundi naging katulong at naging alipin sa akin. Ang kanyang posisyon bilang manugang sa bahay ng aking pamilya ay ganap na nagbago. Sa huli, ako na lang ang kanyang maaasahan. Kahit ayaw kong makita ang kanyang mukha, sa palagay ko ay nararapat lang na makita ko siyang unti-unting lumiliit. Sa ganoon, halos 100 araw na ang nakalipas mula nang ipanganak ang bata at ako ay medyo nakabawi na. Kung dati ay pinipili ko ang isang tahimik na pagdiriwang kasama ang pamilya kaysa sa isang maingay na pista, ngayon ay unilateral kong sinabihan ang aking asawa, idaraos natin ang ika-100 araw ni Joaquin sa isang hotel. Naipadala ko na ang mga imbitasyon, kaya alam mo na yan. Wala naman tayong pinag-usapan tungkol doon, diba? Hindi naman importante kung pag-uusapan natin dahil wala ka namang pera. Tuwirang sinabi ko sa kanya ang kawalan niya ng pera na inaasahan sana ng aking pamilya ang kanyang sweldo. Sa kabila ng pagkainsulto na iyon, isinumpa ko siya sa loob ko dahil sa kanyang pagkapit sa pag-asa na baka may matira pa. Sa araw ng kapistahan ng bata, nagulat ang aking asawa nang makita ang napakaraming bisita. Mahal, hindi mo ba inimbita ang mga bisita mo? Hindi. Bakit ko pa iimbitahan ang aking mahal na bisita sa lugar na ito? Ngayon na ang araw na ibubunyag ko ang lahat ng aking inipon at tiniis dahil sa pag-iisip sa aking anak, kahit na nakita ko ang aking asawa na may anak sa kanyang kabit at ngayon ay ipapadala ko siya sa impyerno. Mula sa simula, ang lugar na ito ay puno lamang ng mga taong may kaugnayan sa aking asawa tulad ng kanyang mga kaklase sa kolehiyo, mga kasamahan sa trabaho at mga taong tinulungan niya sa negosyo, maliban sa aking pamilya.
Sa katunayan, hindi ko rin dinala ang aking anak upang hindi niya makita ang maruming pangyayari. Sa wakas, napansin ng aking asawa na hindi maganda ang sitwasyon at habang kinikiskisan ang kanyang mga mata, nagkatinginan sila ng isang tao. Sabay, nang makita ng taong iyon ang aking asawa, nanigas ang kanyang katawan, mamahal. Nakita ko ang kanyang mukha na namutla sa gulat. Oh, nagulat ka ba na makita mo ang ina ng iyong anak nang hindi mo inaasahan? Sa wakas, napagtanto niya na alam ko na ang lahat at pinlano ko na ang lahat. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Ang kabit na nagtatrabaho bilang pansamantalang tauhan ng walang kaalam-alam ay nagulat at sinubukang tumakas, ngunit kaagad siyang hinablot ng aking pamilya. Sa sandaling iyon, nagulantang ang mga bisita sa sigaw ng babae at sa malaking screen sa harapan, ipinakita ang kanilang maruming relasyon na parang ipinaglalako, na parang mga ipis. Oh, Diyos ko, ano ang lahat ng iyon? Iyon ba ang babaeng hinahablot ngayon? Walang makakaila na iyon ay ebidensya ng pagtataksil. Nang malaman ko ang pagtataksil ng aking asawa, gumastos ako ng malaking halaga upang kumuha ng investigador. Patuloy na nagkaroon ng maruming pagtatagpo ang dalawa sa buong panahon ng aming kasal at ang mga maruruming tao ay nagplano na kukuha ng pera mula sa aking pamilya nang walang kahihiyan. Sa katunayan, mayroon din silang anak na pumapasok sa bahay ng aking mga biyenan at lahat ng ito ay maingat kong tinipon bilang ebidensya. Nagtaka ako kung bakit hindi sila nagpakita ng interes sa mga apo, ngunit nang huli kong malaman na mayroon na silang apo, pakiramdam ko ay gusto kong hilahin ang aking buhok dahil sa kanilang maruming pag-uugali. Ang mga bulong ay unti-unting lumakas at habang tumataas ang level ng mga larawan, naging mas matindi ang mga akusasyon at pag-insulto at ang kabit na nakita ang lahat ay napaupo sa kahihiyan. Nakita ng aking asawa ang eksena at nang mapagtanto niyang nabunyag na ang lahat ng katotohanan at wala na siyang maipagtanggol o matakbuhan, kaagad siyang tumakbo sa harap ko at lumuhod sa sahig. Mahal, nagkasala ako ng malubha. Ano ang ginagawa mo? Hinahablot ang buhok ng ina ng iyong anak at tinutukoy siya bilang isang maruming babae at hahayaan mo lang ba siya? Ang babaeng iyon ay wala. Ikaw lang ang aking asawa. Ang babaeng iyon, well, siya ay panandalian ko lang pinagpahingan. Ang babaeng iyon ay wala sa akin. Siya ay isang taong nanlinlang sa kanyang asawa at anak at sinasamantala ang pamilya ng kanyang asawa upang magtayo ng sarili niyang pamilya. Ngunit nang mabuking, walang awa niyang itinapon ang babaeng nanganak ng kanyang anak. Nakita ko sa mga mata ng babae ang pagkabigo at pagtataksil. Naisip niya na ang isang taong nagtatapon ng kanyang asawa ay magiging tapat sa kanyang kabit. Mayroon pa naman akong ari-arian mula sa aking pamilya, ngunit ang lalaking iyon na walang anumang pag-aari at parang parasito na naghahangad sa ari-arian ng pamilya ng kanyang asawa ay nag-akala na magiging iba siya. Nakakatawa ang kanilang pagtatapos. Paano mo nagawa ito sa akin? Paano mo nagawa ito sa akin na matiyagang naghintay at nanganak ng iyong anak? Kung hindi dahil sa iyo, bakit ko kailangan pagdaanan ang kahihiyang ito? Nag-aaway sila, sumisigaw, at ipinapakita ang kanilang tunay na pagkatao. Nakita ng mga bisita ang eksena at nagsimulang manira sa aking asawa at sa kabit, sinasabing magkapareho lang sila. Ano pa ba ang karapatan ng mga nilalang na ito na mas masahol pa sa insekto na magtaas ng boses? Sa huli, hindi sila nagtagal at pinahirapan sila ng aking pamilya. Hinablot ang kanilang mga buhok, pinunit ang kanilang mga damit at naging isang nakakaawang tanawin. Hindi lang ako, kundi pati na rin ang aking mga magulang na matiyagang naghintay para sa isang malusog na apo ay dapat maglabas ng kanilang galit. Tulungan niyo po ako. Padre, inay, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo kahit na mamatay ako. Kung ganoon, mamatay ka na lang. Mamatay ka, maruming taong sumira sa buhay ng aking anak. Sa ganoon, ang aking asawa at ang kabit ay nagdusa ng husto sa katawan at sa isipan. Sa lipunan, para na rin silang namatay. Sa katunayan, mayroon pang mga bisita na lihim na kumuha ng larawan ng kanilang malaswang pagtataksil, kaya tiyak nakakalat ang tsismis. Ito ay isang hatol na kamatayan sa lipunan para sa aking asawa.
Gaya ng pinlano, ang mga plano na sirain ang buhay ng lalaking iyon ay unti-unting isinagawa. Ang kaso ng diborsyo ay isinagawa ng mabilis na may malaking halaga ng sustento at mga abogado na kinuha mula sa unang araw na walang pagkakataong makakilos ang lalaking iyon. Ang mga kasunduan sa pautang na formal na isinulat bilang pondo sa negosyo ng aking asawa ay naging isang matinding legal na batayan upang pigilan siya. Siguro, inisip niya na magiging matagumpay siyang negosyante, mamumuhay ng marangya at makakasama ang kanyang kabit at anak. Ngunit ngayon, wala na siyang trabaho, wala nang maayos na kita at napakaraming utang na kailangan niyang bayaran sa aming pamilya. Ay, padre, inay, kung paalisin niyo po kami ngayon, saan po kami pupunta? Bakit niyo kami sinisisi sa pagpapalaki niyo sa anak niyo na parang aso at nagkaanak kung saan-saan? Binili ng aking ama ang buong bahay ng pamilya ng aking asawa, na alam ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang anak, ngunit nagkunwari na wala siyang alam. Ang mga taong iyon ay pinalayas mula sa bahay na nakuha nila ng mura dahil sa pakikipagkaibigan ng walang anumang paghahanda. Hindi ito nakakaawa dahil inakala nila na mamumuhay sila ng masaya matapos pasakitan ng ibang tao. Sa huli, nabangkarote ang aking asawa. Sa simula pa lang, paano niya mababayaran ang malaking halaga ng sustento at ang utang mula sa kanyang pamumuhunan sa negosyo? Hindi ito pera na kaya niyang bayaran sa buong buhay niya kahit na magtrabaho siya ng husto. Mahal, pero mayroon din tayong magagandang panahon, di ba? Paano ka naging ganoon kalupit gayong may anak ka? Narinig ko siyang nagsasalita ng kalupitan sa harap ko, kaya hindi pa siya gaanong naghirap. Hindi, mahal, ako ang may kasalanan. Pakiusap. Kung babawasan mo ang utang, huwag ka nang magpakita sa akin at sa aming anak, okay? Kung ayaw mong mamatay sa utang. Idineklara ko ang kumpletong pagputol ng ugnayan. Nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pagnanais para sa kanyang anak, ngunit wala akong balak na ipakita sa aking anak ang ganoong klaseng ama at palakihin siya. Sa halip na bayaran niya ang utang na hindi niya kailanman mababayaran, na sa buong buhay niya ay magtatrabaho lang siya para mabayaran, binawasan ko ang utang at sinigurado kong hindi siya makalalapit sa aking anak. Siyempre, kumuha ako ng mamahaling abogado at kinuha ang lahat ng legal na dokumento. Dahil sa abala siya sa pagbabayad ng utang, ang anak niya sa labas ay inaalagaan na lang ng kabit. Siyempre, ang kabit, na hindi rin naman mayaman, ay nabangkarote rin dahil sa kaso laban sa kanya, kaya't hindi magiging madali ang kanyang buhay habang inaalagaan ang kanyang anak na mag-isa at may kasamang masamang reputasyon. Sa huli, dahil sa ganoon lang ang kanilang nararamdaman, itinapon nila ang kanilang sarili sa kanal at matagal nilang pagbabayaran ang kanilang mga kasalanan. Ako, sa tulong ng aking pamilya, ay maayos na inaalagaan si Joaquin at nagpapatakbo ng isang tindahan ng bulaklak. Ang sakit ng pagtataksil ng taong pinagkakatiwalaan ko ng malalim sa mahabang panahon ng aming kasal ay hindi maliit, ngunit sa pagtingin ko sa aking minamahal na anak at sa pag-aalaga ko sa mga bulaklak na gusto ko, marami ring pagpapagaling ang aking puso. Mayroon akong anak na kailangan kong protektahan ngayon. Mamumuhay ako ng matapang at maayos kasama ang aking anak na nagbibigay sa akin ng lakas sa pamamagitan lamang ng kanyang ngiti. Ang inyong mainit na suporta ay magiging malaking lakas para sa akin. Maraming salamat sa lahat ng nakinig.